Pagka mahal-mahal na sasakyan ni Kulaong. Eh, ewan ko nga kung ano 'to, eh, kung ano ba naisip nitong taon 'to. Ah, kung eto man ay nagba-buy and sell, ayan, 2011 na Ford E150. Kasi yung plate number 5 nasa dulo, yun yung ano, yun yung, napag-isipan na baka etong sasakyan ni Kulaong 'to. Kasi 'di ba NIP yung ano na, tapos 55 yung dulo. Kaya po napag-isipan na etong, sasakyan ni Kulaong, etong ibinebenta nitong, post sa FB. Kung eto totoo, napakamahal po talaga, as in hindi siya ano, hindi siya makatwiran. Bakit? May nakita po ako sa isang, advertisement, ng ano, ng, mga sasakyan. Yung pong, sasakyan na katulad nitong kay Kulaong, ibinebenta lang po ng 380,000. Nakita ko binebenta ng 380,000, mura kasi nga yun po, old model na talaga. Saka sino ba naman ang magkaka-interes na bumili ng sasakyan na para kang kumuha ng ano, para kang kumuha ng, batong ipapalo mo sa ulo mo. Ah, para kang kumuha ng, bato na ipupukpok mo sa ulo mo, ang mahal-mahal ngayon ng gasolina. Ang mahal-mahal ngayon ng gasolina tapos, bibili ka ng sasakyan na ganyang kamahal. Ngayon kapag po sine-search yan sa FB, hindi na siya makita. Buti na lang merong nakapag-screenshot. Ah, Parang bago ng account lang yung nag-post, Nakalagay dito, first owned. Paano naging first owned? Nabili to ni Kulaong, second hand lang din. O automatic, o leather seats, original paint, black, original mags and tires, captain seat, 70,000 kilometer only daw. Naku, baka ano to? Ano tawag doon? Yung niretoke? Falsifikado? Sa bagay, si Kulaong, mahilig naman sa falsification of public documents yan. Good condition engine, lumalamon lang nga ng gasolina. Ngayon, hindi naman natin din ito confirm kung ito ba talaga yung sasakyan ni Kulaong. Kasi nga, tingin ko, etong sasakyan ni Kulaong na ito, kaya po ibinenta para hindi na siya masundan ni Food Genius. Kaya yan binenta. Imagine ninyo, 658K. Nilinis kasi wala na yung mga sticker-sticker dito Kasi malaking kahihiyan din yung ano yung dala nitong sasakyan na ito pero ako, tingin ko talaga, ito yung kay Kulaong. Kaya sinasabi nga na doon kay Alex Pabella na sinasabi nila, 'di ba, na nabenta na, may buyer na. 'Di ba? Naaalala niyo ba 'yon, yung video na pinakita ni Food Genius, yung media? Kaya Kulaong yung ano na 'yon, sasakyan na 'yon, tas binebenta na, 'di ba? Kasi nga kaya po pinapalabas nilang gano'n para kunwari wala nang ano dito si Kulaong. Yung nakita kong 380K na ganitong sasakyan, sa ano yun sa Manila yun binebenta. 380K, bago mags, bago ang mga gulong, bagong upholstery, yun na mga upuan. Bagong ano din, details. Dinetail din. Pero 380K lang. Tapos itong bulok na sasakyan ni Kulaong, 658. Bobo na lang bibili talaga nito.
Ah, kahit na kunwari sabihin pa bibili niyan para ano, para kay Kulaong, naku, napakatanga mo kasi ang gasolina ngayon baka umabot na 100. Eh ang isang litro nito 2 kilometro lang ang tinatakbo. Sa lakas lumamon ang gasolina. Blow by pa. Oh, diyan mas gugustuhin ko pa yung ano yun, wuling macaron na EB kaysa sa bulok na E150 na yan. Ravenna Ragona, o may E150 nga dati, 200K lang benta ni ma'am. Eh kaso nga, sobrang mahal sa gas. Tapos, bago pa yon E150. In long term, e-car at e-bike is in, sir. Tama naman, tama naman. Mahal, mahal kasi sikat pinanggalingan ng sasakyan pero hindi sulit. Class Royale. Sikat sa katarantaduhan. Ate Katrina Love, hello po ah. 'Di ba? Sikat lang sa katarantaduhan. Ate Cynthia, hello po. Pero hindi sikat sa yung pagiging mabuting tao yung sakay nito. Hindi. Sikat sa katarantaduhan, pambubudol, pang-i-scam sa ating mga kababayan. Yun ang ano niyan. Yun ang totoo niyan. Kaya nako kawawa ang mga ano nito, mga makakabili nito, yung mauuto nito. Kawawa kasi nako napakalaking perwisyo dadalhin sa niyan. Tapos kumbaga para alam mo yun, yung damay ka sa malas ng buhay ni Kulaong dahil binili mo yung sasakyan niya. Ganun mangyayari sa niyan eh. Okay, nasa na ba tong ano? Okay, ito. Ay, teka, lipat tayo dito. Ayan, eto si Alex Pabella. Tignan nyo meron akong mapapansin. Sa inyo, followers namin ha. Ulit natin ulit, hindi pala nakita. Buhay. Buhay. Ano ba sasabi mo? Makagago din yun. Napakasarap ng buhay, makasarap din yun. Pare, anong masasabi mo kayo ng iba? Ang mga ka-hombre. Mga kahombre. Magandang hapon mga ka-hombre, mga katupa. Shoutout sa inyo, followers namin ha. Ayos. Magandang hapon po sa inyo. Shoutout sa inyo. Hindi nagpapakita si Kulaong eh. No? Ito naman kami. Good news. Sabi niyo sila. Ito ulit kami, good news. Baka junior. Boss, anong gagawin niyo sa mga sobre na yan? Ubusin na boss, pamigay sa mga bata. Ay, sige. At ma'am, paparating kami dyan. Hindi ko na babangkitin kung saan eskwelahan. Ubusin At namin ito ni baka Boss mabasa Boyo. naman kami. Dahil ang ating katumpang si Junior ay inip-ninip ng ubusin yung sobre na yan para may pamigay sa mga kabataan. Garam to. Ito pa. Kailangan kami. Marami pa ito. At maraming salamat sa iyo paring FLM dahil Ubusin na namin. ang sobre nito hindi mo pa rin inuwi at patuloy mo pa rin ipamimigay dito sa aming lalawigan. Thank you, parang FLM. God bless. Kala siguro nitong si Alex Pabella, matutulungan siya nito sa ano, sa kanyang kandidatura. Kasi meron nga pong bali-balita na itong si Alex Pabella kaya nagpapasikat at umaano dito kay Kulaong, dumidikit kay Kulaong, kakandidato nga daw po ito sa 2028. Pero hindi alam nitong si Alex na nasisira siya dyan. Masisira siya dyan. Kriminal yan eh.
'Di ba? Buti sana kung kapita-pitagan tao 'yan, walang kasong human trafficking. Walang kasong karumal-dumal na krimen ang ginawa. Yung human trafficking case niya, naku, karumal-dumal 'yun. Pinerwisyo mo buhay ng mga OFW na nangarap lang na mag-abroad para ipambuhay sa kanilang pamilya. Bumagsak sa sa sex din doon sa ibang bansa. Apply nila waitress. Pagdating doon, nagbenta ng tilapia. Ayon na mismo 'yan kay Deo Macalma. Alam na alam ni Deo Macalma 'yan. Yung katabi ba ni Alex, siya ba yung naka-jacket ng media? Para hindi po 'yan 'yun. Ngayon ito, parang nakikita ko gamit ni Alex 'to, ni Alex Padilla yung sasakyan ni Culaong, eh. Tapos si Culaong po dati merong ganyang kwintas. Ganyang kalaking kwintas. Noon pa. Nung mga bagong laya si Culaong, lagi niyang suot 'yan. Siguro diyan niya na nabenta. Diyan niya nabenta kay Alex Padilla o kaya narimata ni Alex Padilla. Kasi walang pantubo si Culaong, eh. Nasa Tayabas daw si Culaong. Meron naman nagsabi nasa daw, Santa Rosa, Laguna. Hindi natin alam kung nasan nga ba talaga. Pero si Pugenius naman. Magaling talagang magsunod-sunod si Pugenius, eh. Kahit saan magpunta si Culaong, nalalaman, eh. 'Di ba? Kita mo nga kahit nga itong mga na ito. Yan. Hawak ni Pugenius, eh. Meron ba tayo dito noon? Ito. Sa Gapan, the same case number, lahat the same, Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun, eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan ko, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-ganyan, sir. Pero talaga hindi ako sa Gapan. Yan yun, nanay daw niya. Ang nagpalit ng pangalan niya nung 17 years old siya. Eto ba yun? Tignan niya na. Francis Leo Marcos po ba ay si Norman Mangusin? Tama po ba? Ay, hindi. Norman Mangusin, Francis Marcos, the same person. Pero what I am today, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yon. It's the same person. Yan, ito pa. Ang ano dyan kasi, Bricks, is kapag ginagawa mo ay totoo. Hindi na yan. Hindi na yan tungkol kay Culaong. Wala na iba kong video dito. Yan, sabi ni Culaong, 17 years old daw siya, nanay daw niya nagpalit ng pangalan niya. Pero dito sa mga inilabas ni Pugenius Vlog, active na naman tong itim na Pugenius, puntahan natin to, yung itim na Pugenius. Malayo na pala yon kapag binalikan natin. Kailan ba to post? December 4, 2025 pa. Ngayon, ang problema dito kay Culaong sa pagsisinungaling niya, merong mga dokumento na makikitaan ng timeline kung kailan niya ginamit ang pangalan na Norman Mangusin. Ngayon, nakalagay nga dito, documented timeline 2000 to 2004. Ang claim niya, name change at age 17.
1996 yun. According to him, it was Nanang Remy. Si Nanang Remy daw po ang nagpalit ng kanyang pangalan. Ngayon, ang realidad, all records shown one identity only. Norman Antonio Mangusin lang. Wala nang iba. Wala na pong iba. Ngayon, puntahan natin to. Panahon ng 2000, skill certificate, age 21 years old. Ang pangalan na ginamit, Norman Mangusin. Kung binago po ang pangalan niya nung edad na 17 siya, bakit 21 siya dito pero same name pa rin? Ayan yun Norman A. Mangusin, Trade Test Center. Sa Santa Ana, Manila. Ang nakalagay, Bakery Chief Instructor. Diba? Bakery Chief Instructor siya, Norman Mangusin ang gamit niya. December, year 2000. Yan po ang sabi diyan sa papeles na yan. So, Norman Mangusin ang gamit niya, hindi Francis Leo Marcos at the age of 17. Basahin pa natin to. Okay, doblehin nga natin. Ayan. Nakalagay dito, 2001 POEA, government record, age 22 years old. Name, Norman Antonio Mangusin pa rin. Government deployment shows no previous name, no AKA, no aliases. Tama naman talaga. Ayan, makikita natin dito. Ayan, POA to. POEA to. Gamit sa pag-abroad. Ang nakalagay nga talaga dito, Norman Antonio Mangusin. At hindi totoo na siya'y milyonaryo. Bakit? Biruin nyo nung panahon na yan, na si Culaong, nag-abroad, $370 pinatulan niya. Diba? Kung ikaw milyonaryo, bilyonaryo, dapat ang sahod mo 1 million per month. 1 million pesos man lang. Dito sahod niya, $370. Wala pa yata itong 20 mil noong time na yun. Napakababa pa ng palitan yan. Diba? Kaya, syempre, nang tatarantado lang naman si Culaong dyan. Ngayon, 2002 na. Lakihan nga natin. 2002 na. Punta na tayo 2002. IPAMS, Pre-Departure Orientation. Age, 23 years old. Name, Norman Antonio Mangusin pa din. License agency record. If my name change, kailangan nakalagay formerly known as. Pero wala. Puntahan natin. Tama ba? Ito na ba yun? IPAMS. Ayun. Ito sa IPAMS. Ayan, Actually, itong IPAMS parang parang recruitment agency to. Parang nakita ko to sa sa Maynila. Parang nakapagpasa ako ng resume dito Ayan, Norman Antonio Mangusin pa din. Contract worker hired by industrial personnel and management services. Yun nga yun, yung agency. Tapos dun siya magtatrabaho sa Spinis Dubai LLC. November 29, 2002. Yun pa din ang pangalan na gamit niya, Norman Antonio Mangusin pa din. Diba? Hindi na iba. Ngayon, sa OFW Family Club naman, ayan, eto. Kaya pala Francis Leo Family Club ang ginawa ni Culaong. Dito pala siya nakakuha ng idea, OFW Family Club, medyo malabo lang, pero Norman Antonio Mangusin pa din po
ang nakalagay sa kanyang pangalan. 23 years old na siya diyan. 'Di ba? Pero wala pa din pong naiba. Ngayon sa Spanish Dubai, ayun. Ito, Spanish Dubai. Ano ba nakalagay diyan? Norman Mangusin pa din. 'Di ba? Walang naiba. Foreign employer must match passport details. Ibig sabihin, passport niya nung 24 siya, Mangusin pa din. Which is true. Yun naman talaga ang kanyang pangalan. Yun naman talaga ang kanyang natural na pangalan. Hindi na bago nung siya'y 17. Ngayon, dito naman sa NBI, Nicolaong, talaga namang nakalagay diyan, Norman Antonio Mangusin talaga. September 29, 1979, Bulacan, Bulacan. Tama lahat halos eh. 'Di ba? Ito, ang date nung kinuha to, July 8, 2004. 25 years old na siya diyan. Bakit Norman Mangusin pa rin gamit niya kung nung 17 siya pinalitan na kanyang pangalan? 'Di ba? Ngayon si Culaong from age 21 to 25, every official document na pinakita Norman Antonio Mangusin talaga ang kanyang pangalan. Wala siyang alternate name, wala siyang court order na sinasabing pinalitan na kanyang pangalan, no AKA sa NBI clearance, no legal record of any different identity, no trace of Marcos ever. Wala talaga. As in walang-wala talaga. Dito medyo pa mukha ni Culaong no? Parang dito yung mukha ni Culaong. Tignan niyo yung mukha ni Culaong dito. Mukha talaga hindi gagawa na matino eh. Yan ba yung may dugong Marcos? Actually, itong kanyang NBI clearance na ito yung mga panahon na nagsasabi pa siya ng totoo. Diyan sa NBI clearance na yan. Bakit? Pangalan niya nga talaga dyan, Norman Mangusin. September 29, 1979 ang kanyang birthday. Bulacan-Bulacan ang kanyang place of birth. Wala pa siyang kaso dito 2004, wala pa siyang kaso. Kasi nga si Culaong nung time na yon hindi pa gumagawa ng mga pambubudol. Kaya po wala pa siyang kaso diyan. Kaya lang naman talaga nagpalit ng pangalan niyan. Somewhere around 2007, 2009 hanggang 2012. Kaya lang naman yan gumamit ng Francis Leo Marcos dahil nga po nakasuhan na siya ng human trafficking. Kahit yung optometry law. Kasi ang dami niya ng kaso niyan eh. Kaya siya nagpalit ng pangalan na Francis Leo Marcos. Saka paano siya makakapagpanggap na Marcos siya kung ang gagamitin niya na apelido Mangusin. Tapos makikita pa sa sa mga post sa FB. May picture sila, family picture nila. Mukhang Mangusin talaga si Culaong. So, paano makakapagpanggap yan na Marcos? So, doon na nakaisip si Culaong na magpalit ng pangalan. Merong rumors na sa Jensen nagpalit ng pangalan si Culaong. May rumors din na sa Maguindanao daw nagpalit ng pangalan si Culaong. Kahit saan pa nga yun magpalit ng pangalan, ngayon po ay kinansela na ang kanyang pangalan na Francis Leo Marcos. Kaya, di ba, Norman Mangusin na lang ang pwede niyang gamitin. Yung mga ID niya na pinaggagagamit, baka hindi na pwede. Baka na yan, mawala na yung kanyang identification card na puro Francis Leo Marcos. Ginagamit pa rin niya yung passport, lisensya, na Francis Leo Marcos ang nakapangalan. Kasi nga, hindi pa nakakansela nung mga nakaraang buwan eh. Neto lang naman nakansela yan eh.
Diba? Kaya sana nga magpatuloy to. Magpatuloy-tuloy na to. Etong ano na ito, etong issue na ito kay Kulaong at mapahinto na to sa paggamit ng pangalan na Francis Leo Marcos kasi habang tumatagal na nagagamit nito yung pangalan na Francis Leo Marcos, marami po ang napapapaniwala nitong taon to na siya ay tunay na Marcos dahil nga sinasabi niya legit ang kanyang birth certificate, PSA pa nga daw. 'Di ba? Kaya yun sana ang ano dito. Maging aksyon kasi wala na hindi niya na pwedeng gamitin yung Francis Leo Marcos kasi nga kinansela na ng PSA yan eh. So maraming salamat po ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.